Arama at sa pagkilos niyo sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong buhayin ng aming damdamin, buhayin ng aming mga spirito, ang aming isip, sa pagsunod sa inyo, sa aming pakikinig. Dalangin po namin, manahan po kayo sa aming puso. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Mayaman at napaka-relihiyoso ng Pilipinas, pero bakit mahirap ang Pilipino? Bakit hindi mapaunlad, mapalakas at mapasagana ng Pilipino ang Pilipinas? Ano na ang nagawa ng relihiyon sa pagpapaunlad ng Pilipinas? Diyos at bayan, spirituality, and nationalism. Manahan kayo sa aming puso at akayin kami sa pag-unawa ng mga mahiwaga at magkakapangyarihang mga bagay, ang koneksyon ng aming paniniwalang relihiyoso at ang aming pagka-makabayan. Kayo ang mangusap, turuan niyo po kami at hanguin ang aming bayan sa maraming mga kadiliman at kalikuan at turuan niyo kami ng matuwid, ng maliwanag at maalwan na daan. Kayo ang aming hinihiling na maging tagapagsalita, tagapangaral, gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod. Father, we ask you to be our preacher, our teacher, our healer. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Nationalism and spirituality are partners in national development. Magkakambal, magkapartner, magkasama dapat ang pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa Diyos upang bumuo ng isang sambayanan. National development is achieved by nationalistic peoples with patriotic histories. Tunghayan ng kasaysayan ng mga kabihasnan at matatagpuan ng mga bayang umunlad at naging malakas ay mga bayang may pag-ibig sa kanyang kasarinlan. Mark 3:24, a nation whose people fight each other won't last very long. Or if we may add, won't go very far. Ang isang bayang hati, nakakahati-hati, watak-watak, kanya-kanya, ay di magtatagal, di makakatayo, at di mananatiling nakatayo. Interestingly, the Bible strongly preaches and promotes social care and services. Punong-puno ang Biblia ng mga katuroan na pakainin ng mga gutom, alagaan ng mga may sakit, ang mga bata, ang matatanda, bigyan ng kabuhayan ng mga tao, bigyan ng sigla. The Bible strongly preaches domestic peace, kapayapaan sa sambayanan, sa tahanan, sa mga relasyon ng mga tao. The Bible promotes godly state leadership and citizenship. Napakaraming katuroan kung paano mamumuno at kung paano susunod sa namumuno. The Bible promotes productivity and prosperity. Even in the many teachings of Jesus, ginagantimpalaan yung masipag. Kailangan ng mga tao ay maraming ginagawa, maunlad, may mga produkto, may komersyo, may industriya, may surplus production, at nagbabayad ng buwis. The Bible preaches freedom and independence from foreign rule and corrupting influence of foreign culture. Kitang-kita kung paano inakay at tinuruan ng Diyos ang Israel, kung paano iiwas sa mga impluensya ng mga banyaga at kung paano maninindigan para sa kanilang kasarinlan, kalayaan, sa kanilang kultura. Ang lahat ng kapayapaan, ang lahat ng kasaganaan, katahimikan, all this could happen only when a nation is healthy and strong. Its people, nationalistic. Ang mga bansa na hindi makabayan ang mamamayan, else, and for every godly nation's survival and growth. Kung paano tinuruan ng Diyos ang bayang Israel na maging makabansa, hindi lang para sa kanilang katuruan na yun ay para rin sa bawat bansa na mahalin ang kanilang mga bayan. Forces that kill, prevent, minimize, and frustrate nationalism include, among many others, foreign political religious colonialism na siya nating pagtutuunan ng pansin ngayon. Isa sa mga kumikitil, humahadlang, sumasakal sa pag-ibig sa bayan, sa nasyonalismo, ay ang pakikialam ng mga dayuhang relihiyon.
pakikialam ng mga dayuhang relihiyoso sa pag-iisip at sa damdamin ng taong bayan. At ano ba ang isa sa definition ng colonialism? It is the policy or practice of acquiring full or partial political control over another country, occupying it with settlers and exploiting it economically. Yan ang kolonyalismo, ang panghihimasok, pakikialam, panglulupig sa mga politikal at kultural na buhay ng isang bansa ng ibang tagalabas. And we should define and apply this to religion as well. Because political colonialism has always been aided in history by religious colonialism. Imported religious practice teaches or encourages the surrender of the mission-filled culture, identity, and interest to the culture and agenda of the missionary. Sa kasaysayan ng daigdig ay makikita na ang mga misyonero kumakalat sa buong mundo, anuman ang relihiyong dala nila, ang nagiging bunga nito sa kanilang mga tagasunod at tagapakinig ay ang pagsusuko ng kultura, ng kakanyahan, ng kasarinlan at maging ng kalayaan ng bayang dinadayo nila, at ito isinusuko sa kultura ng misyonero, sa kapangyarihan ng bayan na nagpadala sa misyonero. Kaya agaw-agawan ng mga makakapangyarihang bansa sa pagmimisyon sa buong mundo, anumang relihiyon ang ating pagtuunan ng pansin. Imported religiosity infiltrates and weakens the receiving nation. Maging sa kasaysayan, at yan naman talaga ang patunay, kaya yan ang dapat balik-balikan, ang mga bansa na tumanggap ng mga katuroang galing sa labas, maging mga katuluan at lalo ng mga katuroang relihiyoso, ay naging mga mahinang bansa. Sila'y nasakop. Wise, nationalistic countries would accept the liberating spirit of God, but filter and reject the colonizing culture of the missionary. Ang isang bayan na nag-iisip, nanunuri, matalino, ay tatanggap natural sa espiritu ng Diyos na dala ng misyonero. Pero sinasala at kung kailangan ay tinatanggihan niya ang kultura ng misyonero. Ang Diyos na dadala-dala ang tatanggapin, subalit ang kultura ng misyonero ay kanya na lang sapagkat ang bansang pinupuntahan niya ay may sarili namang kultura na pwedeng tirhan ng espiritu ng Diyos na dala-dala ng misyonary. May mga halimbawa at napakarami. Ilan dito? Japan. Japan is only 1% Christian up to now. Many years ago, I was talking with some Japanese Christian intellectuals in Japan sa isang convention sa Tokyo. At sanabi ko sa kanila at pinunan ako, bakit sa tinagal-tagal ng panahon, daan-daang taon na sinisikat ng mga Kristiyanong misyonero na marating ang Japan, bakit 1% Christian lang kayo? At sabi ng Hapon na intelektual at Kristiyano din, kasi it is because of patriotism. Mahal ng Japanese ang Japan. Ayaw naming mahawahan kami, and the Japanese never wanted Western religion. Kaya hindi nila tinatanggap si Jesus at ang Kristyanismo. Sabi ko, but Christianity was Eastern at first. Ang Kristyanismo ay nagmula sa silangan, sa Asia. Kaya nga ang Jerusalem ay nasa gitnang silangan kung tawagin nila. Hindi naman to Western. Hindi Western religion ang Christianity. It was just westernized and franchised by the West. Matapos i-adopt ni Emperor Constantine ang Christianity as state religion of Rome, it became the state religion of the empire, of Europe and the Western world, and all the countries that were colonized by the Western world had also been Christianized, but they presented a Western God, a Western architecture for church, Western music for sacred music, Western culture, ang ipinresent nila na kultura ng langit at kultura ng Diyos. Sabi ko sa Hapon na ito, paano kung matanto ng mga Hapon na si Jesus ay taga-silangan, siya ay taga-Asya, ganun pa ba ang magiging pagtanggi nila? At sabi nila, hindi na siguro. Kaya lang, balot na balot si Jesus at Kristyanismo ng kultura ng kanluran, kaya ang tingin ng mga Hapon, Christianity is a Western religion and Jesus is a Western man. Farthest from the truth.
So ipinagtanggol at pinagtatanggol pa rin ng mga Hapon ang kanilang kultura, kaya nila tinatanggihan ang influence ng foreign missionaries. Ang People's Republic of China, halimbawa, what is the People's Republic of China's position on Roman Catholicism? Ang tingin ng partido sa China na nangunguna dito is foreign religion is against nationalism. At ang kanilang paniniwala, sabi nila, Catholic churches in China should be run independently of the Roman Catholic Church controlled by the Vatican. Catholic churches in China should promote the good virtue of patriotism. Alam niyo naman, ang lahat ng Katolikong bansa sa buong daigdig, ang kanilang katapatan ay nando sa Papa sa Roma, wala sa sarili nilang bansa. At madalas, wala sa sarili nilang mga pinuno. Doon sila kumukuha ng utos at mga instruction sa ibang bansa. At yun, the party expelled Catholic missionaries and required Catholics to worship in churches overseen by the state, not submitted to the Pope in Rome. And the question is, loyalty to the nation or to outside forces? Any nation that will protect itself from foreign domination and needless influence will have that kind of policy. Dinadramatize naman ito ng mga Kristiyano, ang tawag nila persecution. Para lalong marami magsuporta, para magmukha sila mga martir, but is it really persecution or just plain wisdom and nationalism? Pwede mo naman sambahin yung Diyos ng Catholicism kahit hindi ka nagsasubmit sa Papa sa Roma. Pwede kang magkaroon ng diretsong relasyon sa Diyos na hindi ka dadaan sa Vatican. Yun ang wisdom ng China. Many Islamic states at present apply a similar philosophy and policy as protection from foreign corruption. Kaya maraming mga religious groups sa iba't ibang Islamic states, kuminsan hinuhuli, kuminsan inaaresto, ikinukulong. Hindi dahil galit sila doon sa Diyos na ipinapresent ng mga relihiyon na ito, kundi takot sila na ma-impluwensya ang kanilang sariling bayan ng mga foreign missionaries at maging dahilan yon para magkaroon sila ng pagkakahati-hati at mga pagkakawatak-watak. Kasi kakambal ng pagdadala ng mga misyonero sa pangalan ng Diyos na kanilang dinadala, nakakabit yung kultura nila at ang kanilang mga political agenda. Hindi lahat, pero yun ang pinapangamba ng mga host countries. Maski noong unang panahon, noong pang-11th century, maraming awayan ang mga emperor sa Europe at yung Pope sa Rome. Halimbawa, si Emperor Henry IV and Pope Gregory VII in the 11th century, nag-away-away sila, nagyera-gera tungkol sa investiture of bishops. Kung sino ang mag-appoint ng bishop, sa kanya loyal yung bishop. Kung kanino loyal yung bishop, doon loyal lahat ng nasasakop ng bishop. Kaya gusto ng Papa sa Roma, lahat ng bishop, maging sa loob ng Germany, ay siya ang maglalagay sa office. Gusto ng emperor, siya ang maglalagay sa office ng mga bishop sa loob ng kanyang bansa. Pero nung nakapag-ipon ito ng lakas, mahabang kwento yan, sinalakay niya ang Roma, at yung Pope ay nagtumakbo sa Sicily, Southern Italy, at doon na siya namatay in exile. Hindi na siya nakabalik sa papacy dahil sa awayan nila ng emperor. Yan ang mga pagkakaguluhan ng gobyerno at ng simbahan. Sa ating bansa, maski noong 1700s, mayroong isang gobernador na Castilla, gobernador general, si Gobernador Bustamante. Gumawa siya ng mga reforma sa gobyerno dahil korap na korap ang gobyerno at kontrol na kontrol ng simbahan ng ekonomiya, ang buhay ng bansa at sakal na sakal. Ipinakulong niya sa Fort Santiago ang arsobispo ng Maynila, pero gumanti ang simbahan. Isang araw ng linggo, lahat ng 13 simbahan sa loob ng Intramuros, pagkalembang ng kanyang mga kampana, pinangunahan ng mga relihiyoso ang mga nagsimba, sinalakay nila ang Palasyo del Gobernador, ngayon ako nagkakamali, sa tapat ng Manila Cathedral, sa gilid. Sinalakay nila yon, pinaslang ang gobernador, pinatay, hinubaran, binitin ang kanyang bangkay ng 3 araw sa Plaza Roma, at yun ang mensahe ng simbahan. Isa sa mga sinabi ng bibig ni Ibarra sa Noli Me Tangere, tungkol sa relihiyon tinanggap ng mga Pilipino, napakamahal nito. Sapagkat kapalit nito itinakwil natin ang ating sariling kaakuhan, ang ating kasarinlan. Alang-alang sa relihiyong ito, ibinakilala sa atin ang isang produkto ng banyagang industriya, nagbayad tayo ng mahal. Yan ang sabi ni Ibarra. Isa daw produkto ng banyagang industriya ang lahat
There had always been struggles of patriotic people to create a nationalist Christian spirituality and nationalize Christianity. Huwag tayong magkamali. Ang mga ninuno natin ay buong pusong tinanggap si Jesus. Buong pusong tinanggap ang Diyos Ama. Buong pusong Kristiyano naniniwala kay Kristo ang tinangka at marami namang nagtagumpay up to a point ng pagtatatag ng Kristyanismong makabayan at makapilipino. Ang mga ito ay nililibak-libak ng mainstream people, tinatawag na cults. But these cults, sects, and congregations that struggled for nationalistic Christianity prevailed in many ways. Kasama na dyan, yung Central United Methodist Church na galing sa Amerika in 1899, bumukod na, humiwalay na, pinutol na ang kanyang relasyon mula sa kanyang mother church. Pinutol na ang kanyang relasyon mula sa kanyang mother church sa Amerika, pagkaroon ng makapilipinong Methodism. Pulahanes ng Samar, 1900s. Ang Iglesia Filipina Independiente, na pinangunahan ni Gregorio Aglipay, humiwalay sa Roma, bagamat ipinagpatuloy yung kanilang independent from Rome. Isa pang grupo ng mga Metodista na dinala ng mga Amerikano ditong relihiyon, or sekta o kongregasyon, ang humiwalay sa mga Amerikano agad-agad. Ang Iglesia Evangelista Metodista in Las Islas Filipinas, or IEMELIF. 1909, humiwalay na sila sa administrasyon ng Amerika para move the Word of God. They wanted to nationalize and indigenize the method, the practice, and the administration of the faith. Mga dakilang pagkilos, bagamat may pagkakaiba-iba ang mga detalye ng kanilang mga doktrina. Enlightened and loving Christian missions would not culturally colonize the mission field. Dapat, dalin mo si Kristo, pero hayaan mo yung bayan, yung mga taong dinadalan mo kay Kristo, na ipahayag, i-express ang kanilang pananalig sa paraan ng kanilang kultura. Kamakailan lamang, I was asked to be a consultant of an international mission group. At habang nagre-report sila ng kanilang mga accomplishments, nakakita ako sa film clip ng mga Pilipino ang Cambodia. Bakit hindi yung sayaw nila ang gamitin? Dahil naging Kristiyano na sila, pero bakit kailangan ngayon na tamburin ang isayaw nila? Wala naman sa kultura nila yan. Kung walang-wala, pwede sigurong hiramin, pero meron silang katumbas. Huwag natin silang colonizing. Nakomo yung church na pinanggalingan ng missionary, nagtatamburin dancing, pag nagpunta siya sa Cambodia, yun na rin ang ituturo niya. Ang dapat niyang gawin, pag-aralan niya yung mga sayaw ng Cambodia, i-redeem at ialay sa Diyos, at yun ang gamitin ng mga Cambodians bilang paggalang sa kanila. Ang dinadala mo lang sa kanila ay si Kristo, pero hindi mo sila huhubaran ng kultura nila at susuotan ng isang hiram na kultura. A wise people will not let any divisive and anti-nation religious infiltrations into their country. Pero ang nakakalungkot naman kasi, marami sa mga missions ay naganap during political occupation. Halimbawa, dumating ang Catholic missions dito, sakay ng mga galeon na ang layunin ay sakupin ng bansa. Ang mga misyonero, mga Amerikano na protestante naman, hindi naman Katoliko, dumating din sila dito dahil nasakop ng Amerika ang Pilipinas. So, sa ganun pa lang na biglang pagtingin, malalaman mo agad na may pagkadehado agad yung mission field. Kasi sila'y nasakop, sila'y mahina, sila'y watak-watak. Kaya napakadali tuloy na sila ay mapasok at hindi sila magkaroon ng sapat na kaliwanagan para tanggihan ang mga foreign influences kasi nga sila'y nasakop. A wise people will accept the Spirit of God, but will make their own indigenous culture the temple and home of that Spirit of God. At ito ang tinatawag nating cultural redemption. Minamasama kasi ng mga iba yung mga kultura ng mga katutubo. Sabi nila, naku, may demonyo yung gong, may nakatirang masamang espiritu dyan sa costume na yan. Siyempre, invento lang nila yung para takutin ka, para dali-dali mong itapon ang sarili mong culture at isuot yung damit nila, tugtugin yung mga musical instrument nila at gamitin yung mga wika nila para ka lang makolonize. Bakit naman titira ng masamang espiritu ang tela o ang musical instrument hindi naman yung living thing? Sabi na ko, demonic yung music na yan, demonic yung instrument. Walang ganon. A music is sacred no matter what instrument is used if it is played to honor God. And no matter what instrument it is, even if it's in the church, in the Western church, if it is used not to honor God, then it is not sacred music. Mahalaga ang pagpapahiyang ng Espiritu ng Diyos sa kultura ng mananampalataya. Patirahin mo ang Diyos sa iyong kultura. Hindi itatapon mo yung kultura mo, manghihiram kultura ng iba para tirhan ng Diyos.
You receive the God of the foreign missionary, the Christian missionary, but not necessarily the culture and identity of the missionary. Ang problema kasi kahit sa mga dumating na mission dito sa ating bansa, nung dumating ang mga Kastila, ang Kastila ay Diyos ay Kastila. Ang simbahan ng Diyos ay Western architecture. Ang tugtog ng Diyos ay Western music. Ang salita ng Diyos ay Latin o Kastila. Kasi ang pinresent nila na Diyos ay Diyos ng Kastila. Kaya marami mga Pilipinong grupo ang nag-react dito and they Philippinize the faith in the context of the person of Jesus. Nung dumating naman ng mga Amerikano, biglang Amerikano ang Diyos. Ang wika ng Diyos ay Ingles. Ang kanta para sa Diyos ay Ingles. At ang buong kultura ay Ingles. At yung mga Amerikano ang nag-share ng protestantismo, naging demokratiko ang simbahan, nag-elect ng mga elders, nag-elect ng mga ganito. Kaya walang katapusang gulo. Minsan yung mga eleksyon na yan, kinopya nila yung American form of democracy and applied it to the church. But you receive the God of the Bible, but contextualize, acclimatize the faith in the one universal God to one's own local culture. Napakahalaga na magkaroon ng ganung uri ng pag-iisip. Hindi ko tinatanggihan ang Diyos na dala mo, pero pwede ba? May sarili akong kultura, wika, tugtog. Dito ko patitirahin ang Espiritu ng Diyos. Kasi oras na tinanggap ko ang kultura mo, magiging sunod-sunuran na lang ako sa iyo, magiging katulong at utusan mo na lang ako, at ganun talaga ang nangyari sa ating bansa. Nakakita ka na ba ng Kastilang pare na sakristan ng Pilipinong pare? Walang ganun. Nakakita ka na ba ng Pilipinong pastor na assistant niya yung Amerikano? Walang ganun. Laging tayo yung assistant sa sarili natin bayan. Yung kaya ang kalooban ng Diyos o kalooban lang yun ng missionary na kunwari ay kalooban ng Diyos. Hindi na kasi natin na paghihiwalay kung ano yung Diyos at ano yung missionary, ano yung kalooban ng Diyos at ano yung kumisa na yung pang-uuto ng mga relihiyon. To really benefit the mission field, prevent religion from undermining nationalism. Sa takot tuloy ng mga communist countries, sa takot tuloy ng mga Islamic countries, na mapasok sila ng kultura, ng domination, ng panghihimasok na ibang bansa, pati tuloy ang Diyos ng Biblia ay nadadamay at natatanggihan na rin. Dahil sa ayaw nila na mapasok sila ng mga kung ano-anong elemento. But a wise nation will develop and preserve nationalism as agent of freedom, development and progress, in spite and because of religion. Hindi dapat hadlang ang relihiyon sa pagbuo ng bayan. Sa Israel nga, relihiyon ang bumuo sa kanilang bayan. Bakit ngayon gagamitin ng relihiyon para pahinain at sirain ng ibang bayan? Dapat kanya-kanyang bayan, iisang Diyos, pero kanya-kanyang pagpapahayag para kanya-kanyang lakas, kanya-kanyang sigla. How can Filipino Christians help in nation building? Ilapit-lapit natin sa ating buhay ang usapan. Ano ba ang pwede natin gawin bilang mga Kristiyanong Pilipino para bumuo ng isang bansa na hindi natin kailangang i-export ang 10% of our people? Na hindi tayo kailangan sa ibang bansa ay tayo na ngayon nangangamuhan, sa sarili nating bayan ay tayo pa rin yung nangangamuhan, tayo na lang lagi ang kawawa, maliit ang kita, ang mga Pilipino abroad, pareho ang trabaho. Pero yung mga galing sa ibang bansa, mas malaki yung sweldo kaysa doon sa Pilipino, mas hirap pa nga yung Pilipino sa trabaho, mas magaling pa nga kumisan. Bakit laging ganon? Anong pananagutan natin dyan? Napaka-religyoso ng Pilipinas. Lahat ng religious places and places of worship, puno sa araw ng kanilang pagsamba. Pero anong nagawa ng relihiyon para paunlarin ang bayang ito? O relihiyon pa nga ang lalong nagpapadilim sa utak ng mga tao at nagpapalabo sa ating pagkabayan at sumisira sa ating nasyonalismo. Filipino Christians know the Filipino nation. Kailangan kilalanin natin ating bayan. Bago mamahal, kinikilala muna. Know Philippine history and culture. Huwag makontento sa mga mumunting putak-putak yung pinag-aaralan sa mga eskwelahan. Na mga eskwelahan naman, puro ang tinuturo sa Philippine history, puro fall. The fall of Bataan, the fall of Manila, the fall of Zamboanga, at pag-plural, pag-Sanhan Falls. Puro na lang nakaka-demoralize. Bad habits of the Filipino. Manyana habit, bahala na system. Puro yung nagpapababa sa ating sarili.
Kaya wala tayo tuloy ginagawa, kundi lait-laitin ang ating mga sarili. Only in the Philippines, puro negative yon. Wala tayong ginawa, kundi hampasin ang ating mga sarili at magpenitensya at pahirapan ang ating mga sariling pag-iisip. No, the Filipino kalooban, ang ating mga niloloob, ang ating aspiration, kailangan nating makikita yan. To study everything through a Filipino eye. Na hindi in 1521, Magellan discovered the Philippines. We have been here all along, tapos in 1521 lang tayo na-discover. But hindi sabihin, in 1521, the Filipinos discovered Magellan. Para ang pananaw mo sa Pilipinas from your point of view. Because when you say in 1521, the Philippines were discovered, tinitingnan mo ang history natin from the point of view of Europe. Kasi sa kanila, nalaman lang nilang nandito tayo noong 1521. Pero alam na ng mga ninuno natin nandito tayo nung paman. The way that we miseducate our people, separate their hearts from their nation. So maging tunay na Pilipino, maging maka-Pilipino. Tulad nga ng panatang makabayan, sa isip, sa pagpapahalaga at layunin, sa salita. At hindi lang sa language yung salita, kundi sa laman ng salita mo. Halimbawa, si Rizal, nagsulat naman sa Kastila, pero ang laman ay pag-ibig sa bayan at tungkol sa bayan. Hindi naging hadlang yung wikang ginagamit niya para ipahayag niya ang pag-ibig niya sa kanyang bayan. At syempre sa gawa. Mahal mo ang bayang Pilipinas, sa totoo lang, pag may produktong Pilipino at may katabi na imported, alin ang binibili mo? Tapos sabihin mo sa akin, mahal mo ang Pilipinas. Tuwing may Pilipinong produkto na hindi ka binili, at ang binili mo, yung imported, yung pabrika na gumagawa ng produkto na yon next month, magsasara. Kasi walang bumibili. Pag nagsara yung pabrika na yon, pag nalugi yung farm na yon, dahil hindi mo bibili yung prutas ng Pilipinas, pati sampalok, gusto mo, imported pa. Pag hindi mo binibili ang ating mga tela, ang ating mga damit, magsasara ang mga pabrika. So yung nanay mo na nagtatrabaho sa pabrika na yon, mangingibang bansa, doon magpapaalipin. Kasi wala nang trabaho dito. Pag hindi mo binibili ang ating mga produkto, hindi mo po pinopromote ang ating sariling industriya, lahat ng pera natin labas ng labas para bumili ng imported goods, magtutur ka lang, gusto mo pa abroad, hindi ka muna mag-ubos ng mga magagandang lugar sa Pilipinas para yung mga waiter doon, yung mga nagluluto doon, yung mga palengke doon ng kumita. Pag hindi mo minahal ang bayan mo, i-export mo ang nanay mo. I-export mo sarili mo, tatay mo, kapatid mo, kasintahan mo. Kasi wala tayong pambayad sa mga ini-import natin. Tao ang pambayad natin. Ang dami-daming nalulungkot, nagkakahiwa-hiwalay, mga mag-asawang sa una, umiiyak-iyak sa airport. Mamaya, after 10 years, iba na yung kasabay na umuwi. Nawawasak ang mga pamilya. Dahil hindi natin tinatangkilik ang sarili nating produkto. Napakasimple. Kaya iniibig ko ang Pilipinas sa isip, sa salitaan, sa gawa. Totoo ba yun? Tinuturuan ba tayo ng relihiyon na mahalin ang ating bayan? O isa pang nag-i-import? Lahat ng mga foreign speaker, dumog, dinudumog. Pagka Filipino speaker, walang katao-tao. Pag may mga convention, pagka may mga foreign speaker, ang lalaki ng pangalan ng foreigner, yung mga Pilipinong speaker, ang liliit ng pangalan. Ano yung pelikula? May star? Sobrang ating colonial mentality. Ang mga Pilipino, kandarapa sa pagsunod sa mga foreigner. Akala kung nag-i-English yung foreigner, matalino na. Napaka-importanting magising tayo and be Filipino Christians. Let's learn self-assertion from the Israelites. Mga Israelita, meron tayong pwedeng mapulot sa mga yan. At yan ay pag-ibig sa bayan. Pero yung bayan nila, ibigin natin. Pero yung tayo, nila. Pero tayo, ang ibigin natin yung bayan natin. Alam nga namang ibigin mo yung bayan ng Israelita, mahal na nga ng Israelita yung bayan niya. Yung pa rin ang mamahalin mo, sino ang mamahal sa bayan mo? Hindi naman mamahalin ng Israelita yung bayan mo kahit anong mangyari. Mga Pilipino ngayon, himalong na humalik, mahal na mahal ang Israel. Hindi mo na mahalin ang Pilipinas. Sino magmamahal sa sarili mong bansa? Deuteronomy 7:2-4. Nagsasalita si Moses, kausap niya ang bayan niya. Don't make any peace treaties with them, meaning the non-Israelites. And don't let your sons and daughters marry any of them. If you do, those people will lead your descendants to worship other gods and to turn their backs on the Lord. So pinagbawalan ni Moses ang mga Israelita na makipagpayapaan, magkaroon ng mga mapayapang pakikitungo sa ibang mga bansa na kalaban nila, at di niya pinapayagan ng mga Israelitang makipagkasalan sa mga foreigners.
But their ban against alliances with foreign nations and their ban against marriage to foreigners purposed to preserve the Israelite identity and ensure freedom from anti-nation foreign influences. Yun ang tunay na dahilan ng pagbabawal na ito na makipag-cross marriages with foreigners, makipagkasunduan with foreigners, para i-preserve nila ang kanilang mga sarili, huwag silang malahian, huwag silang mabahiran, huwag silang mapasok ng mga impluensyang maaari magpahina sa kanilang bansa. Israel's introverted nationalist values and ideals were enshrined, codified, ritualized, and embodied in its worship culture. Sa worship culture ng Israel, sa tugtog, sa sayaw, sa pananalita, sa mga ginugunita, mga itinuturo at mga ipinapangaral, lalo nilang naaalala na Israelita sila. Ni minsan sa kanilang pagsamba ay hindi magkaroon ng elementong magpapalimot sa kanila na sila Israelita. In fact, lahat ng elemento ay nagpapaalala, nagdidiin na sila ay Israelites. Worship also expressed and reminded them of their nationality, their identity, and their national aspiration. Sa mga katuwid, sa pagsamba nila, hindi lang Diyos ang sinasamba nila, hindi lang mga kalangit na mga usapin ang napag-uusapan, kundi ang pagsambay na gagamit din bilang pagpapaalala kung sino sila bilang isang lahi, bilang isang bayan. In other words, walang foreign elements ang kanilang worship, because the worship, while it is addressed to God, is also addressed to the people to keep reminding them of who they are and to keep reminding them that they should struggle to stay as they were. Israel's religion and worship culture was an agent of and for nationalism. Habang sumasamba sila, hindi lang sila nagiging makadiyos, nagiging makabayan din sila sabay. Dahil nakikita, nadirinig at nadarama nila ang pintig ng puso ng kanilang bayan sa pamamagitan ng mga elemento ng kanilang pagsamba. In fact, religion was the main contributor to Israel's national identity, development, and force. Can you imagine an Israelite apart from his or her worship? His or her religion? So ang relihiyon ng Israel ay nagpatibay sa kanyang bayan, samantalang ang relihiyon na ini-import ng maraming bansa ay nagpapahina sa kanila. Why should religion be a big contributor to another or to our nation's loss of identity, retardation, division, and weakening? Kabaligtaran nito. Kung ang modelo na Israel ay pinatibay ng kanyang relihiyon, bakit ang ibang bansa ay kailangang pahinain ng relihiyon? Isa lang ang panghihina Pag kinopya mo yung kultura ng misyonero at tinalikuran mo ang sarili mong kultura, doon pumapasok ang lahat ng uri ng panghihina. Religion can strengthen nations and empires. Observe the Roman Catholic Church and their history. Using the Bible, specifically Matthew 16 and John 21, anong ginawa ng nagpasimula ng Roman Catholicism? Ginawang Pope ng Christianity si Peter. Pagkatapos, inangkin nila si Peter kasama ang buong Christianity at bumuo sila ng religious empire. Grabing pangaagaw yan. Si Kristo, taga-silangan, taga-Israel specifically. Ang relihiyon ay Eastern, pero nung kinuha ng Roma ang relihiyon, inayos, binihisan ng Roman culture, biglang naging Roman na yung religion, nawala na sa East, naging Western. At lahat ng bayan at bansa na nag-submit sa Pope ay nadomina, napamahalaan at nakontrol ng Roma. Yan ay kasaysayan. Walang makakatanggi niyan. And look what happened to Filipinos when we embraced the religion of Spain, which was under the Roman Empire, and therefore became part of this westernized religious franchise. In the Roman Catholic Church, observe self-invention. Na-invento nila yung identity ng Kristyanismo as kanila, na angkin. And then Rome styled itself as the capital of Christianity. Samantala ang layo-layo ng Roma sa Jerusalem.
Ganun lang, simpleng-simpleng panunurin ng kasaysayan. Dahil may ginagawa ang mga tao para sila maging malakas. Observe the Anglican Church or the Church of England. Dati ang England under the Roman Empire and therefore became Catholic. But over time, King Henry VIII rejected the authority of Rome and became Protestant or Reformed. At napatunayan nila, pwede pala maging Kristiyano na hindi Romano. Pwede pala maging Kristiyano na hindi Katoliko, na ikay Protestante. London now became the capital of the global Imperial Anglican Church. So dalawa na ngayon. May capital sa Roma yung mga Katoliko, may capital sa London yung mga Anglican o yung mga Protestante. Pareho man yung Diyos na tinatawagan at pareho nag-exist. The Anglican Church forecast the future of independent Christianities in modern nations. Noong araw, hindi ka pwede maging Kristiyano na hindi ka Katoliko. Ang Diyos ay kumakausap lang sa iyo through the Catholic Church and the Catholic priest. Pero pinatunayan ng England na hindi yon. Pwede ka rin kausapin outside of Rome, outside of the Roman Catholic system, now through the Anglican Church. And because the Anglican Church started the trend of making a direct relationship with God apart from empire, apart from Rome, now any other nation and any other culture can put up churches directly connected with God, not even connected with the Church of England. Doon na-liberate ang mga tao na, oo nga, pwede akong gumawa ng relationship with God apart from these religious empires. At pwede mo rin patunayan sa Bible dahil sabi, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there in their midst. Yun ang sabi ni Jesus. Pag may nagkakatipon-tipon, 2 o higit pa sa aking pangalan, nandun ako. Therefore, may church. Kahit yung church na yun ay pinayagan, sanctioned, licensed, or not, by existing powerful congregations. So from the Anglican Church, learn self-determination. From the Roman Church, self-invention. The Anglican Church, self-determination. And then observe the American Church. So hindi English yung American. Humiwalay nga ang Amerika sa England. Dati colony ng England ang Amerika. Humiwalay ang Amerika. Ano ngayon ang mangyayari sa relihiyon ng Amerika? Kailangan gumawa din siya ng sarili niya. Kung hindi, patuloy siyang dodominahin ng England through the church, kailangan meron siyang sarili. Kaya ang dami-daming mga Protestant churches na natayo sa Amerika. This time standing on Matthew 28, 19 to 20. Yung magkakaroon ka ng churches in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. Biglang sila yung naging ends of the earth. American churches created free and democratic national local churches. At dahil sila democratic, puro eleksyon, ganun din ang mga simbahan ng Amerikano, puro eleksyon. Na yung mga anak nila, mga churches sa Pilipinas dito, kinokopya yung style na yun, puro eleksyon, kaya tuloy puro intriga at puro politika ang nangyayari within the church. So the American churches had the free and democratic national local churches, and with zealous missions, proceeded to colonize with their daughter churches in any and every corner of the world where the American eagle spread its wings. At nakarating din sa Pilipinas, ang American Protestantism dahil sa American military occupation of the Philippines. Dumating sa Pilipinas ang Catholicism because of the Spanish military occupation of the Philippines. These are not all spiritual work. Yung spiritual work, kakambal lang ng kanilang military and economic and political conquests. So from the American church, what do you learn? Learn freedom. To put up your congregation, democratic. But not only by, of, and for them yung freedom, but also by, of, and for us. At yun ang kabalintunaan, yun ang kabaligtaran. Ang American ideals, freedom, democracy. Tapos sinakop na yung bansa natin, tinanggal tayo ng freedom. Tapos nagtayo sila ng mga churches sa Amerika na free from England. Tapos nagtayo sila ng mga churches dito na hindi free from them, kinokontrol nila from America. Laging may political, angle. They acquired freedom for themselves, but imposed themselves on us, Filipinos. So in a matter of speaking, they were contradicting themselves. The conquest of the Philippines is an irony because the American love for freedom became very negated, nabaligtad, dahil sinakop nila ang ating bansa. Observe the Korean Church. Na isang pinakabagong sinta ng mga Pilipinong Kristiyano. After the invasion of South Korea by North Korea in 1950, Christianity began to flourish in the South, encouraged by the efforts of North American missionaries. Ang nagpapaiba sa Korean Church
is its focus on communal and political values and on idealistic sacrifice of the self for the achievement of social unity and peace. Medyo may kakaibang karakter ang Korean Church. Sapagkat ang Korean Church was born of adversity and suffering. Sobrang paghihirap nila nung nagyera ang North and South Korea. And under the sponsorship of the United States and other free countries like the Philippines, napigil ang pagsakop ng North Korean sa South Korea at nagkaroon ng linya. Ito ang North, ito yung South. At ang unang ginawa ng mga American missionaries was to engineer a church in Korea that would help the nation recover economically. So, ang itinuro sa church na ito yung mga virtue of nationalism, virtue of love for the country. Kaya mga Koreano ngayon, pag naghahanap ng isang tornilyo na kailangan nila sa ibang bansa, nasa ibang bansa sila, pagtingin nila sa tindahan sa ibaba ng hotel, walang Korean na tornilyo. Kahit maglakad sila ng 10 kilometro, lalakarin nila, kakahanap ng Koreano-made na tornilyo. Doon na nila kamahal yung bansa nila. Kaya ngayon, mga chimoy-chimoy na rin nila tayo. Yumaman na sila eh. Kasi mahal nila yung bansa nila. At naging mayaman yan dahil yun naman ang uri ng church na itinatag doon in reaction to so much poverty and suffering. Tapos ngayon, buong puso namang ine-export sa atin ngayon ng Korean church. Iba naman yung background natin. Tapos mahal na mahal ng Korea ang Koreano ang Korea, pero itinuturo sa mga Pilipino Christian, maging Koreano. Hindi maging Pilipino. Eh di ganun na naman yung ginawa ng Amerika, ganun din yung ginawa ng Rome. From the Korean church, learn to mobilize religion for social and political development, but resist being thoughtlessly Koreanized. Surely, may magagandang ugali rin silang mapupulot natin, pero huwag man lulunin na buong buo. Kaya ang nangyayari tuloy, nakokontrol ng mga Koreano yung mga churches na sinusuportahan nila ng pondo, pinagpapagawa nila ng building, sinusuportahan nila yung pastor, nakokontrol nila yung kultura ng church. Isang bagay na sila nga hindi nagpakontrol sa taga-North. Tapos ngayon sila mangkokontrol naman ng iba. Hindi naman lahat ng... Saan tayo nandyan? Saan tayo nakalugar? Create a Filipino Christianity, a Filipino Christian church that helps in nation building. Hindi yung Filipino Christian church na humaling sa Roma o sa Amerika. Na natin isa-isahin yun, ang dami nun. But the most important step is to first be a Filipino. Sa isip, sa salita, sa gawa. Then derive inspiration for nationalism from Scripture. Sa Bible kami sumuhuhugot ng inspirasyon sa pagmamahal sa bayan. Israel had always been most nationalistic. Sila lang ba o dapat tayo rin? Siyempre dapat. Let and make spirituality, worship, and religious culture enshrine, preserve, and protect our national culture and identity. Dapat pag nagwo-worship ang Pilipino, nakikita niya, nadidinig niya, ginagawa niya sa pagkilos ng kanyang katawan, hindi niya malimot na Pilipino siya, kundi lalo niyang maalala na Pilipino siya. Na pag siya sumasamba sa Diyos, yung kultura na ng iba. Dapat, yung nagtitipon at sumasamba, naaalala at naididiin natin ating pagka-Pilipino. Dahil ang Pilipinas, ang patrimony, ang pamana sa atin ng Diyos na dapat nating alagaan. Contextualize, acclimatize, and embody Christianity in the culture and national interest of the Filipino. Ikabit din ang konsepto ng pagsamba ng Diyos sa bayan, tulad ng ginawa ng Israel at ginawa ng mga binanggit nating mga bayan-bayan. Resist the Ibong Adarna. Natatandaan niyo ang Ibong Adarna? Pag umawi ayap, para dahil sa kirot ay magising ka, kesa naman makatulog ka at maging bato. Yan ang isang talinghaga. Ang Ibong Adarna ay foreign religion, foreign domination, foreign culture. Na pag nahumaling ka ng nahumaling, makakatulog ka, makakalimutan mo kung sino ka, mawawala ka sa iyong sarili, magiging bato ka. Kaya kailangan ay gumawa ka ng paraan para magising at huwag mahumaling. Resist the Ibong Adarna. Resist the Romanization of Jesus, the Americanization, the Koreanization, and even the Judaization of modern times. Sila lang ba ang may Diyos? Sila lang ba ang may bayan? Diyos ang nagbigay sa lupain. Diyos ang nagbigay ng bayan. Kaya ang pag-ibig sa Diyos ay marapat na ipahayag sa pamamagitan ng pag-ibig
sa bayan. Ang mga utos ni Jesus, puro nangangailangan ng punlad, nangangailangan ng gastos, ng pondo, nangangailangan ng tibay at lakas, at mangyayari yan sa isang bansa kung siya ay makabayan. Have the Church of the Lord Jesus Christ in the Philippines at national levels. At pera at lakas sa relihiyon, pero mahirap pa rin tayo kasi meron tayong na-miss. Nalimutan natin na bagamat ang Israel ay tinuro ang ibigin ang kanyang bayan, ang pagtuturo na yun ay para rin sa atin na ibigin ang bayan natin, hindi yung Israel, hindi yung Amerika, hindi yung Korea, kundi ang ating sariling bayan, sapagkat ito ang ipinamana sa atin. At sa pagmamahal sa ating bayan, ay mamamahal natin ang kapuspalad, makakaangon natin ang mga tao sa hirap, maipapagamot ang may sakit, mapapakain ang mga gutom. Yan ang tunay na gawain ni Kristo. Kaya may koneksyon ang pagmamahal sa bayan at ang pag-ibig sa Diyos. Ama namin, turuan niyo po kami kung paano gagawin totoo yung mahal namin ang aming bayan sa isip, sa salita, sa gawa. At sa aming pagmamahal na ito ay mapalakas ang bansa namin at magawa namin ang utos ng iyong anak na si Jesus na maging maibigin sa mga kapuspalad, mapalakas ang mahina, mapakain ang mga gutom. Ituro niyo sa amin ang mga praktikal na paraan kung paano magiging Pilipinong Kristiyano, nagmamahal kay Kristo at nagmamahal din sa Pilipinas. Pagbulay-bulayan natin ito sumandali, pag-isipan, ipanalangin, at ating ipanalangin sa ating pag-iisa, sa ating pag-iuko sa Diyos, ang ating mahal na bayang Pilipinas.